Alright, Craftmaster, magandang araw. Ngayon naman is pakilala natin ang ating Pinoy boxer. Walang iba kundi si Leonard Zarcon. So si Leonard is meron siyang record na 13 wins and 5 doon is nakatikim sa kanya ng knockout. Wala tong talo and wala ding tabla. So ito is lumalaro sa featherweight division, ano. So medyo may kabigatan. 5'8 ang height and meron siyang KO ratio mababa lang, 38%, 0.46. And nagsimula siya 2017 pero siya is number 2. Number 2 siya sa ranking dito sa Pilipinas pagdating sa featherweight division. And number 65 naman siya sa pangkalahatan or pangbuong mundo. And meron siyang tinaguriang The Matrix ang kanyang alias, ano, taga Davao City pero pinanganak ito sa General Santos dito rin sa Pilipinas. And panoorin nga natin yung kanyang laban. So napakaganda pa ng record nito dahil lahat ng naging laban niya ay panalo. Sa 6 na naging huling laban niya, lahat is panalo. So dito nga makikita natin nandito siya sa gilid ng lubid at binabakbakan nitong hapon, ano. So kaliwete nga to si Zarcon and makikita mo is may galaw talaga siya, no. Hindi siya bara-bara, hindi siya brawler style. So most of the time or most likely he is a boxer style. And dito makita natin gumagamit siya ng jabs and movement, ano, for his defense. Yan, kaliwa, no, pag sumuntok yung kalaban ng malakas, iniiwasan niya and then punta siya dun sa sa kaliwa ng kalaban or sa kanan niya. So kaliwete nga to, kanan yung kalaban, right straight and jab, gamit siya ng jab. So mahirap kalabanin, no, gumagamit siya ng reach, yung kanyang advantage, yung kanyang yun, tinamaan siya ng solid pero matibay din palampangan nito, no. kaya pala mahihirapan din tong tapusin. So mababa nga lang yung kanyang KO ratio which is a 38.46% lang. And dito na tayo sa round 8 out of 10, ano? So hanggang 10 rounder lang to. So sumusugod nga yung kalaban, agresibo pero siya nakakapatama. At makikita natin umaalog-alog yung ulo ng kalaban, no? Yun, no? Parang nasaktan, patama niya, no? Wala naman tumamang iba, kamao lang. So tingnan natin kung nagkaroon ba ng headbutt. Ay, mayroon palang headbutt, di natin napansin, no? So pagsugod niya, yung kalaban is subasub din sumugod, kaya yan, tumama sa kanya. Nagdudugo na nga yung uso at ilong nitong kalaban niya. So napakagaling gumamit ng reach, jabs, combination, simpleng-simple lang, jab straight, no? And hindi siya nag-overextend. Nandun lang siya sa pwesto niya, abot lang niya yung kalaban. And yun nga, doon siya maganda. Maganda yung kanyang reach doon and nakakatama siya na maayos. So hindi niya na kailangan talagang lumapit na lumapit. So doon lang sa abot niya, nakakapagpatama niya, you know, sabog na talaga yung uso ng kalaban, saka solid na naman siya. Yun, tama na naman. So bugbog sarado talaga sa patama tong kalaban dahil yan, grabe, meron pang counter na right hook, no, dahil nga kaliwete to. So hirap na yung kalaban kasi maayos talaga gumalaw itong si Zarcon. So hindi si Zarcon brawler, kaya talaga mahihirapan yung kalaban. So yan ang gusto ng mga Hapon, yung makikipagdikdikan, hindi aalis sa pwesto, at yun, gusto makipagpalitan ng patama. Pero ibahin natin to si Zarcon, gumagamit ito ng ring and boxing skills, no, distansya. And yan, tingnan mo, napakagaling, no. May veteran moves na yung mga galaw nito. Since 2017 pa siya naman nagsimula. So hindi pa rin naman katagalan, ilang years pa lang naman yun. Yun, nakapatama ng left hook yung kalaban pero may tibay din talaga ng pangangatawan at pangato si Zarcon. Yun lang, Craftmaster. And dito nga is nanalo to. So maganda pa ang kartada. Meron siyang 13 wins with 5 KOs. Walang talo, walang tabla. Maraming salamat, Craftmasters. And hanggang doon lang. Thank you.